Pangulo ng Pork Producers Federation of the Philippines po sa isang napaka-importanting isyong pambayan. Good morning po, sir. Good morning. Gandang umaga po, Manong Ted at saka kay DJ Chacha sa mga tagapakinig po natin. Salamat na marami. Sir, pinag-iisipan pa lang ho naman daw ho ng DA na magpataw din po ng MSRP sa presyuhan po ng baboy kasi nga daw mukhang napakataas ngayon ng presyo. Sa NCR po, ang pork belly umaabot sa 480 habang yung kasim ay 420 pesos. Ano po ang yung damdamin dito? Magandang ideya yan kung yung tinatawag na maximum SRP kung may papatupad together with other measures. So, kasi kung yung paraan nila na hindi tumaas masyado yung retail price ng baboy na maglagay lang ng maximum SRP, makikita pa rin natin yan na suggested retail price. Susundin ba ito ng mga meat vendors or hindi? Ano bang kakulang parusa na meron pa existing ngayon na law na kung hindi sila susunod, may parusa ba sa kanila? Ang tinitingnan natin, magandang measures yan ng gobyerno para makontrol. Kawawa naman kasi yung consumer natin. But dapat tingnan din ng gobyerno yung supply chain or value chain pabalik from retail hanggang doon sa farm or from farm saan padadaan yung mga baboy doon sa big traders, small trader, papunta doon sa mga slaughterhouses hanggang dumating naman doon sa pamilyang bayan. So kung titingnan natin, yung supply chain dapat maiging pag-aralan niya ng gobyerno natin kasi sa tingin natin nandoon yung nagiging problema. No? Hindi masyado develop yung pagparating natin ng mga baboy natin galing sa farm hanggang doon sa retail price. Kaya talagang tumataas yung presyo pagdating na doon sa mga consumer natin. Kaya yung sinasabi natin kung magiging effective ba itong maximum SRP, sa tingin natin hindi yan magiging effective kung hindi rin natin tingnan yung value chain galing doon sa farm. Opo. Ng yung supply natin. Opo. Magkano ho ba ang so far farm gate price ho ninyo sa iba't ibang mga regions? Ano po, Luzon, Visayas, Mindanao, meron ba kayo diyang record po, sir? Magkano ba ho para? Yeah, meron. Opo, sige po, magkano po? Yung sa Luzon ho natin, nag-average yan ng 240 pesos per kilo sa farm gate, no? Okay. Paglabas ng baboy natin. Pero dito naman sa Visayas, merong 220. Visayas and Mindanao, halos magkaparehas lang. In fact, merong pang 210 lang. With that price, kahit i-average natin yan, kahit ang Luzon, dapat tinitingnan natin yung liempo or pork belly nasa mga maximum 430 lang sana yung presyo. Yung kasim naman nasa mga 380. Kaya lang, may mga reports na umabot na nga ng 480. Kaya yung suggestion ko, tingnan ng gobyerno yung nangyayari between the farm hanggang doon sa retail. Kasi maraming kamay ang Manong Ted ang dinadaanan ng baboy natin. Merong humahango ng maramihan doon sa farm, dumadaan sa maliliit na mga trader hanggang dadalhin doon sa slaughterhouse, hanggang doon sa retailer. So, alam naman natin every kamay na dumadaan, mga negosyante din ito, meron ding siyempre patong sila. Pero sir, siguro maganda rin nating ma-differentiate no na iba itong ating pinag-uusapan, fresh ito, sariwang baboy ito, bagong katay ito. Iba ho yung imported, di ba? Iba yung imported. Meron ba kayong ideya sa imported? Bagamat hindi yan ibinebenta, 'di ba, sa mga wet market kasi nga dapat naka-freezer yan, pinagbabawal po yan eh. Sa presyuhan po nitong imported na mga kasim, hindi ho ba mas mura yung imported? Dapat mas mura sana siya kasi aside from mura itong kinukuha sa ibang bansa, mayroon pang additional discount na nakukuha sila dahil sa pagbaba ng taripa ng mga executive order na in-extend hanggang dumating na dito sa Executive Order 62. Galing pa yan doon sa kay Presidente Duterte. So, dapat mas mura. Kaya lang,
ang imported din, may limitation doon sa availability doon sa mga market dahil nga doon sa mga administrative order din na inisyo ng Agriculture, Department of Agriculture, na bawal nga sila ibenta doon sa merkado na hindi nakalagay sa mga freezers. So, but sa ngayon talagang nakikita natin mas mataas yung local, yung pork galing ng local supply, yung imported halos tumasabay din. No, maybe may diferensya lang siya ng 30 to 20 pesos or even 40 pesos between local and imported. Pero pag tumataas itong local, sumasabay din yung pagtaas ng mga imported na baboy. Yung nga po, pero if you will recall, sir, if you will recall, the reason, the wisdom behind the tariff reduction and the supposed to be liberalization na of pork importation is to check, di ba, on sa prices, no? Para bumaba ang presyo ng baboy, di ba? Yan ang adikain yan, basically, di ba? Yun, totoo yan. Yun talaga yung pinaka reason why is it na nagpapasok tayo ng marami at binigyan pa ng additional benefit na bumaba yung kwan. Pero hindi ho natin nakikita yan na that would influence the overall market na bumaba talaga yung presyo. Kasi alam mo naman natin yung nag-i-import, mga negosyante yan, trader yan eh. Pag nakikita nila may opportunity, talagang itataas nila yan. Okay, sige. So, kaya dapat tingnan. Opo. Yeah. So yung nga po ang sitwasyon, no? Kaninyo, okay, hindi effective itong MSRP hangga't hindi mo na pag-aaralan ng lubos yung chain at saka itong ang effect ng importation. So, ano po ang suggestion nyo dito? Kasi mukha na naman pong ang DA, mukhang ang tanging remedyo para sa bigas din MSRP eh. 'Di ba? So, kayo po sa inyong sektor, ano po ang inyo pong balak dito po sa sinasabing ito ng DA para kayo contribute sa wisdom sa kanilang mga ginagawa? Dapat talaga ako tinitingnan ko dalawa yan kasi we are not just solving the situation now. We have to solve also the problem in the future. Kasi ito pabalik-balik na rin. Pag tumataas, gano'n naman yung gagawin ng gobyerno. So tinitingnan natin, in the short term, pwede naman nilalagyan ng maximum suggested retail price. At the same time, tingnan kaagad yung nangyayari from farm sa local, from farm hanggang doon sa retail. Paano ba ito masushorten yung pagdating ng mga produkto natin galing sa farm hanggang sa retail. Pangalawa, with the same, doon din sa imported, pagdating ng imported, magkano ba yung landed cost? Paano ba yung value chain hanggang doon sa retail ng imported? Yan makikita natin, makikita natin yung problema dyan, masusolusyonan natin yung patuloy na pagtaas ng presyo ng baboy sa retail. In the long term, sa local, dapat local productivity talaga yung tutukan. Kasi nakikita naman natin for the last 5 years, nag-issue tayo ng napakaraming executive orders, pababain yung tariff, wala namang nangyayari. Ang tingnan natin yung local production. So in the long term, dapat suportahan natin yung repopulation program na ginagawa ngayon ng DA na on a massive scale. Kasi alam naman natin, since comparing to 4 years ago or 5 years ago, no, hindi pa tinamaan ng Pilipinas ng ESF, malaki talaga yung pagkawala ng local production. So dapat ibalik natin yung local production kasi kung titingnan natin in terms of sustainability, local production talaga ang makakapagpababa ng presyo ng retail price ng baboy. Sa inyo po bang hanay ngayon, so far, kumusta po naman ang pagbabakuna na kontra ASF? Kumusta po so far din ang ASF situation? Okay. Yung regarding sa bakuna, meron na mga multiple trials na ginanap. Kaya lang, wala pa rin hanggang ngayon commercially available na ESF vaccine. Although, meron ng magagandang result na nakita natin na doon sa trial na binigyan yung mga baboy, yung hindi yung mga inahin, yung mga growers lang tinatawag natin na meron siyang viability or potential talaga itong vaccine na tinatryan nila. Kaya lang,
hindi pa available commercially. So paano natin magagamit yan kung hindi pa available sa market? No? Mm-mm. So in terms of local supply naman, yung local production natin, talagang sa tingin natin halos kalahati na lang yung local production natin comparing sa before 2019, no? Yung 2019 kasi yun yung pagtama ng ISF dito sa ating bansa. So napakalaki nang nawala ng local production talaga. Opo. Makikita din natin yan, that could be verified with the volume of importation yung wala pang isip hanggang ngayon. In fact, last year, 2024, was the highest volume of importation na umaabot ng 733,000 metric tons. So that's 733 million kilos of pork dumating last year. Opo. Napakalaki. That's already kalahati ng or more than kalahati ng per capita consumption ng Pilipinas. Opo. Kayo ba sa inyo bang sektor, kasi sa manukan may kanya-kanyang bilis sa black market ng bakuna kasi nga ganoon din ang kanilang reklamo. Sa DA ang tagal mag-aproba ng bakuna para po sa mga manok. Sa inyo ba meron na rin pong ganoon, bumibili sa black market para makabakunahan ang mga babuyan nila? Meron tayong mga unverified reports na meron nagbibenta doon sa black market kahit nga online yung mga yung sa Facebook lang or mga marketplaces. Meron nagbibenta, kaya lang itong vaccine hindi natin nire-recommenda doon sa mga miyembro natin dahil itong ESF is delikado na virus. So baka it will give more problem than solving the problem. Opo. Sige. So basically po sinasabi ho ninyo, Sir Rolando Tambago, ang imong giingon karumbay pareho lang na sinasabi nung mga farmers sa Benguet. Nung mga nagmamanukan. Yeah. Di ba? Nung mga farmers ng palay na basically dito aralin nyo supply chain. Di ba? Oo. Kasi ngayon ganun ang nangyayari. O sige po. So sana po tawagin man lang kayo ng DA, no, para makonsulta kayo, sir. Dapat sana mapag-usapan ito ng sektor at saka ng gobyerno para masolusyonan kasi sa atin na nakikita naman natin na kawawa din yung mga consumer natin. Opo. Sige po. Salamat po na marami. So kayo po itong presyong ito na 480 sa pork belly at 420 sa kasim. Tingin talaga ninyo mataas ito. So mataas ito sa NCR. Mataas ito. Yes. Opo. Sige. Salamat po na marami, sir. Salamat po sa inyo pong panahon. Thank you. Okay. Opo. Okay. Thank you. Thank you si Ginoong Rolando Tambago.